Sa pagkakataon pong ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap for update at clarification. Ang mismong Regional Director po ng DPWH NCR, si Director Loretta Malaluan. Director Malaluan, good morning. Johnny Banyes, Jopel Peleño po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga, Sir John and Chopel at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Po, una-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Director Malaluan, na muli ay tayo magkaroon ng huntahan on air. Dahil medyo minado po kami nung kasama kong si Kuyang Jopel Peleño na nung marinig namin or mabasa namin itong balitang ito, medyo kami po'y kinabahan dahil mukhang quote-unquote, sorry po magre-resulta sa Carmageddon itong proyektong ito. Ang unang katanungan ko po, Director Malaluan, kailan po in particular sisimulan yung rehabilitasyon ng kahabaan ng EDSA? Ngayon pong Marso, sa around end of March po, mga March 24, ay uumpisahan natin yung isa naming segment sa northbound po ng EDSA. Ito po ay magsisimula mula sa boundary ng Quezon City, Caloocan, papunta pong Monumento Circle. Then after that po, kung maaayos na yung mga documents natin sa southbound, ay ito din po ay ating i-rehab mula Monumento hanggang Pasay. So yung isang stretch pong yun, sabay-sabay po yun, ma'am? Bali, mauuna po ng bahagya itong northbound bago po natin sisimulan ang southbound. Po. Sinabi po kasing rehabilitation, hindi naman po total closure, di po ba, ma'am? Hindi po. Ang mangyayari po ay bawat lane po ang gagawin natin. Umpisahan muna natin sa bus lane. Then po, pag natapos natin yung stretch ng bus lane, ay doon naman po tayo pupunta sa susunod na lane na katabi ng bus lane hanggang po matapos natin at makarating tayo doon sa may outer lane po o yung sa parte ng bike lane. Director Malaluan, linawin lang namin So pag inumpisahan niyo po yung stretch ng bus lane, hindi po ba ito isasara at hindi ilalabas sa ibang lane ang mga bus, ma'am? Isasara po natin yung bus lane pero po dun sa tapat na mga bus stations ay bubuksan pa rin po natin yun upang magkaroon ng para po maisakay na mga buses yung ating mga commuting public po. Bali gap po, iiwan nating gap yung sa may bus station. Opo, maliban sa bus station, sarado yung bus lane. So ibig sabihin, makakasama, makakahalubilo ulit ng mga ibang motorista ang mga bus sa EDSA. Tama po ba, ma'am? Tama po yon dahil nga po magsasara tayo ng isang lane ay pinopose po namin na sa DOTR na mag-shared lane po muna habang ginagawa ang EDSA. So 24/7 yan, ma'am? Opo, 24/7 po ang trabaho natin. So ma'am, asahan na po natin na talagang magkakaroon ng bumper to bumper na daloy ng trapiko diyan po sa kahabaan ng EDSA kapag nasimula na itong rehabilitasyon na ito. So may mga panawagan ba dapat tayo? May mga plano na ba tayo na para sa ating mga, lalo na sa mga private vehicles na siguro gamitin yung ating mga alternate route? Opo, pina-final na po namin ng MMDA yung traffic management plan po natin at ito po ay aming ilalabas sa ating mga social media at ganoon din po sa inyo po magagamit po namin ang media para po maipaalam ang mga alternate routes at ganoon din po ang iba pa nating gagawin dito sa EDSA. Director Malaluan, paano ba? Na-ano ko na-block ako doon sa... Yung ibang mga, paano mangyayari dun, ma'am? Kasi binabanggit nyo po, doon sa mga terminal station, hindi ba sila kasama sa rehabilitation? Kasi sabi nyo, magiging open po yun para doon sa mga sasakay at bababa sa bus. Bali,
gagawin po natin yon. Ang gagawin po natin, uunahin natin yung mga portions po or sections na hindi po dun sa bus station. Mhm. Ngayon po, pag natapos na natin to ibang stations, ay ito pong bus lane, ay doon po natin gagawin yung mga bus station, pero magkakaroon po tayo ng konting adjustment para po makakasakay pa rin yung ating mga commuting public po. Po. Ma'am, sinasabi nyo from Cubao, Quezon City, northbound papuntang Monumento, yung buong stretch na yon gagawin one time. So, gaano po Bali, hindi katagal po ang inyong Cubao. nakikitang panahon na tatapusin po yan? Yung po sa northbound, hindi po galing Cubao, kundi mula po dito sa boundary ng Caloocan at Quezon City, papuntang Monumento po. Maikli lang. Opo. Po. Pero just the same, gaano po katagal aabutin yan, ma'am? Mga September, October po, tapos na natin yan. March, April, May, June, July, August. Kalahating taon, ma'am? Opo. Wow. So ibig sabihin, ma'am, hindi kalahating taon tayong magtitiis dito sa medyo talagang Expected, ano? yung expected na mas sinasabi nga na masikip na daloy ng Carmageddon. trapiko. Opo. Tama po ba, ma'am? Expected na mas mahigpit ang daloy ng trapiko dyan sa mga area na yan? In-expect po natin na magkakaroon ng heavy traffic, pero ito po ay pinag-aaralan namin ang tamang traffic management plan para po maibsan ng konti ang ating daloy ng trapiko sa mga lugar na yan. And then, tama po ba na after na matapos ang northbound lane, tsaka nyo po sisimulan yung buong stretch naman ng southbound lane? Tama po ba, Director Malaluan? Maaari pong may time na magkakasabay sila. Ha? Sorry ha. Ma'am, magkakasabay north at saka southbound? Wow. Opo. Alright. Ano po kaya yung binabanggit ninyong isasabay sa pamonumento pagdating naman ng southbound, ma'am? Kasi po mahaba yung ating southbound lane. Po. Mula po Monumento yan hanggang Pasay. Po. Kaya nga po during construction po or rehabilitation ay pag-aaralan natin kung ano po yung epekto ng traffic at magkakaroon po ng adjustment habang pong during actual implementation. Alright. Kung yung pong northbound lane kalahating taon sa maikling stretch na yan, ma'am, gaano po ang tansya ninyong matatapos yung southbound lane? 1 taon at kalahati po. Wow! 1.5 years. Ma'am, alam naman po natin na araw-araw nadadagdagan ng mga bagong bihikulo, ma'am. Ano po? So nakita rin po ba natin sa pag-aaral natin yung mangyayari na yan, ma'am? Opo, kaya nga po yung mga obstructions po sa Mabuhay Lane ay aayusin po natin, katulong po natin ng MMDA at mga local government units. At ganoon din po yung iba pa pong alternate routes po. Alright. Natutulala ako, ma'am. Pasensya na. Kasi northbound, kalahating taon, sasabayan posible ng 1.5 years ng southbound. Halos magkakasabay. Ma'am, kaya po ba natin? Kasi alam naman natin na ang problema, pag nag-alternate route ka, mas matindi ang traffic dyan eh. Maraming obstruction dyan eh. At alam naman po natin, ma'am, with due respect, ma'am, all due respect, na wala naman pong biyahe sa Metro Manila na hindi dadaan ng EDSA. So, talaga bang wala na po bang choice kundi gawin yan? Wala, hindi po ako, unahin ko lang, ma'am, hindi po ako kontra sa rehabilitation. Kaya lang po yung magiging effect, ma'am. Yung trabaho po natin sa EDSA ay magiging 24/7 as agreed po with MMDA. At kaya nga po bibilisan natin ang trabaho dito para po magamit kaagad natin at maayos ang trapiko. Ma'am, ang gagawin bang rehabilitation, papatungan lang po ng spalto? Yun lang po ba? Hindi po, papalitan po natin ng konkreto. Wow. Then po papatungan na asfalto. At alam naman po natin, ma'am, na pagkaganyan may mga heavy equipment po yan, di ba? Tama po yun. Po natin ilalagay sa EDSA yun, ma'am?
Bali, meron po kami methodology na ginawa po para po hindi makaabala. Mostly po yung mga heavy equipment natin, lalo na kung tatanggalin yung mga binakbak na semento, ay sa madaling araw po namin itatanggal yung mga binakbak na semento. Prior to this, ma'am, meron na ba po kayong info drive para ano? Kasi parang nagulat din ako rito eh. Sorry ma'am, sorry po. May info drive na po ba kayo na ginawa prior to this implementation, ma'am? Opo, balin naglabas na po tayo ng mga advisory, pero patuloy din pa po kami nag-uusap ng MMDA para po sa traffic management plan po natin at mga alternate routes. Ma'am, tama po ba kung hindi ako nagkakamali, may binabanggit po kayo na from bus lane to the private and vehicle sa lahat ng uri ng sasakyan, aayusin din, i-rehabilitate din. So ibig sabihin, buong EDSA highway, ma'am, ang aayusin natin. Opo. Tama po ba? Opo. Though after po pala nitong one and a half year ng buong EDSA sa busway, kasunod po niyon yung major na mas malaking bahagi na po ng EDSA, ma'am, ang rehabilitate? Ganito po, yung one and a half year po na sinasabi natin ay kabuuan na po ng EDSA yon. Yung Okay. bawat lane po ay 1 buwan at 3 linggo po natin gagawin. Alright, at least malinaw. Oh, sorry kasi yung pagkakabanggit nyo kanina, yung busway pala ng Monumento to South, 1.5 year na eh, di ba? Yes, yes. Anyway, stand to be Hindi corrected. po. Alright, Yung kabuuan ma'am. po ng EDSA. opo. What about yung northbound from Pasay papunta ng Cubao area? Kailan naman po i-rehabilitate yun, ma'am? Yung pong natitira po natin ay ating pinopropose na mapondohan sa 2026 po. Mhm. Hindi po ito apektado itong proyektong ito ng nalalapit na midterm elections, ma'am? Yung pong umpisa natin sa northbound po ay hihingi po tayo ng exemption sa COMELEC para po mas maaga nga po natin matapos itong mga projects na ito. Opo. Saka ma'am, pakiusap lang po kung sakaling matuloy na ba't masimulan, baka pwede pong pakibantayan din yung mga karatula ng mga nagmamagaling na kandidato. Baka po makasagabal yung mas malalaki pang mga pagmumukha nila kaysa doon sa tarpaulin ng DPWH na nagsasabing proyekto ng gobyerno ito at hindi po ng mga politiko, ma'am. Maaasahan niyo po. Right? Ma'am, pasensya na kasi medyo apektado kami lahat dito sa pinag-uusapan namin. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe, ma'am, at paalala sa ating mga, lalo na sa ating pong mga commuter at motorista, ma'am. Go ahead po. Sa ating mga motorista, alam po naman natin na magdudulot na sagabal itong ating pagsasagawa sa EDSA at pagsasaayos. Pero ito naman po ay para sa safety ng ating mga commuting public dahil alam po natin na kailangan na natin talagang ayusin ang EDSA para nga po hindi tayo palaging naaabala sa ating mga pagdaan dito sa kahabaan ng EDSA. Alright, with that, maraming salamat po, Director Malaluan, at from time to time, hingi po kami ng update mula sa inyong tanggapan, ma'am. Maraming salamat din po. Alright, good morning po. Yan po mga kabalitaan, kabalitakta. Uy, huwag niyong aawain si Director Malaluan, ha. Ginagawa lang naman nila ang kanyang trabaho. Ako nagulat, ha, yung honesty ni ma'am, ha, at yung pagiging sport niya. Ulitin ko lang. DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan. Ma'am, thank you so much for the explanation.